Merong isang story ng kilalang nanay. Ang nanay po na ito ay si Susanna Wesley. Ay ipinanganak noong 1669 sa London at napangasawa po niya si Samuel Leslie, isa pong pastor. Sobrang hirap po nung season po na yon kasi punong-puno po ng kasamaan yung kapaligiran. To the point na kahit as early as 8 years old, yung mga batang babae po yung nagiging prostitute. Ito pong nanay po na ito, meron po siyang 19 na anak. Kasi sobrang kahirapan po na kanilang pinagdadaanan, 10 po sa mga anak niya yung hindi na tumanda, namatay dahil po sa sobrang hirap ng buhay. Kakaiba po yung buhay ni Susana kasi isa po siyang praying mom. Sa 10 niyang natitirang anak, araw-araw, tinuturuan niya ng Bible, tinuturuan niya magsulat, tinuturuan niyang manalangin. Sinatsaga niya po yung mga anak niya. Pero hindi po nawala sa buhay po ni Susana Wesley ang pananalangin. Ang prayer room lang niya, yung kusina. Sinasaklob niya po yung kanyang apron. At kapag sinaklob niya yung kanyang apron, yung mga anak niya magtatahimikan at lalayo. Kasi senyales yon na yung nanay namin nananalangin na at bawal namin siyang abalahin. Dahil po sa kanyang pananalangin ay nagkaroon po ng revival sa kanila pong bahay. Sa kanya pong kitchen, nagsimula po siya sa kanyang mga anak hanggang yung mga kapitbahay umaattend na po ng gathering. Kasi umabot po sila na 200 nag-gather dun sa kitchen. Bunga po yun ang prayer life ni Susana Wesley. Po dumating yung time, lumaki po itong si John Wesley at si Charles Wesley, dalawa sa kanyang mga anak. At si John Wesley po ay nanguna sa revival nung 1700 sa England. Imagine nyo, sa kadiliman na nangyayari sa prostitution, sa kagulo, nagkaroon po ng revival sa pamamagitan po ng buhay ng anak ni Susana Wesley. Kung si Charles Wesley naman po ay naging isang composer ng maraming hymnals ng worship sa Panginoon, 6,000 kanta po ang na-compose niya. Isa po doon, kinakanta pa natin hanggang ngayon tuwing Pasko. Hark the Herald, nagkaroon po ng malaking impact yung buhay ng anak ni Susana Wesley. Bunga po iyan ng pananalangin ng isang nanay. Ang ganda-ganda po ng storya na ito kasi pinapakita po dito na ang panalangin po ng mga nanay ay may malaking impact po talaga sa mga anak.